Gusto mo na ba ako after ng first date natin? First date? Oo. Okay, first time ko ata. Oo, na. Pero may nakita mo ba yung mga tao nung nasa stage ka? Or wala ka na may isip? Nakikita nga kita eh. Oh. Lagi naman eh. Sino? Si Peter. Huh? May pindutin ko na. Lagi siya nag-thank you na iniintindi ko siya. Pero on my part, hindi ko nararamdaman na kailangan kong pilitin na intindihin siya. Mabot ka na ba sa point na napupuno ka sa inis sa akin? Hindi pa. Tingnan mo. Nakakagulat, nakakatawa yung mukha ko. Pero siguro nagkaroon ng time na nag-explain. Pag may time ang players, dito sila nagtatambay. Tambayan ng players, pagtapos ng training at may oras silang magkwento. Walang coach, walang playbook, pero maraming kwento. Kwentong sports, buhay, at kulitan. Welcome to Ang Podcast ng Mga May Time kasama sina Gemma Galanza at Ella De Jesus. Kwento lang pag may time, powered by Sports Plus. Easy lang! Hello guys! Na-miss niyo ba kami? Kasi kami, na-miss namin kayo. We're back! And welcome to Ang Podcast ng Mga May Time! Hello sa ating mga viewers. Happy New Year sa inyo and Happy New Year sa Ella DJ. Yes, Happy New Year and Happy New Year ulit sa mga viewers na nakamiss sa atin. Oo nga, kasi fresh na fresh tayo ngayong 2026. And Yes. syempre, madami tayong pasabog ngayong taon, di ba? Unang-una na dyan, kitang-kita nyo naman, napakaganda ng aming set, di ba? Ang ganda ng kulay, very creamline. Very creamline, di ba? At dahil 2026 na, so fresh start tayo, kaya naman may bago tayong title. Yes. Ito ay ang podcast ng mga may time. time. Ayan. So, bakit nga? May time ba tayo today? Alam mo, bilang mga atleta, yan ang number one na problema natin, di ba? Yes. So, goal ba natin ngayong 2026 na magkaroon tayo ng time? Of course. And siguro maliban sa time, siguro makabigay din tayo or makashare din tayo sa ibang tao ng mga feelings natin about sa nangyayari sa atin or mga gusto natin makarinig sa mga Yes. ibang tao. So, bukod sa bago naming title at set, meron din kaming bagong mga segment sa podcast na to. Of course. Abangan nyo yan. Mamaya, kami ang unang-unang sasabak sa bagong games at segment. Oo, kaya wala muna kaming guest kasi baka maloka sila pag may unang guest tayo agad. So gusto namin kami muna ang makaka-experience itong bagong-bago nating podcast. And dahil we're back, pag-uusapan natin ang konting recap siguro sa nangyari sa atin last year. And of course, kung anong goal setting natin this year naman. Oo, kasi last year medyo talagang sinubok tayo ng tadhana last year. No? Madami talaga nangyari. Yes, hindi lang sa career natin, sa life natin, syempre, sa family natin. So, ngayon gustong-gusto ko talagang ma-share yan. Hindi lang sa ating dalawa, Oo. syempre, para ma-share natin sa viewers yan. Bakit naging memorable sa yung 2025? Sabi ko nga, yung year natin last year, sobrang sinubok tayo ng tadhana. Especially, I think yung yung volleyball career natin. Kasi nga, lagi natin nababanggit na yung volleyball, half siya ng life natin. So parang last year, medyo kakaiba siya. Kasi syempre, especially hindi natin nakuha yung goal na gusto natin. Pero, I think, yung nangyari last year, hindi na siya about winning the championship. It's about learn something new. Hindi na siya about sports, kumbaga. I mean, ang dami nating natutunan dun sa nangyari sa career natin. And nagkaroon tayo ng time sa family natin, actually. Oo. Parang mas inisip nating samahan yung family natin at sila yung tatakbuhan natin kapag down na tayo. Pero tama ka nga. Sabi nila kasi, di ba yung sports, it's more than just the sports na nilalaro mo. Parang lahat ng matututunan mo, ma-apply mo rin talaga sa totoong life. And may tinuturo siya sa atin more than talaga sa buong pagkatao natin, Yes. di ba?
Pero alam mo ako, yung 2025 ko, feeling ko yung naging theme niya, buong taon halos is letting go and acceptance. Yes. Kasi, na-realize ko, since January, sinubok na ako agad eh. Diba? I lost a loved one, Yeah. si Tita Tops that time. So, December yon. Tapos, masama pa talaga kung paano siya nawala, diba? Hindi ako present, nasa Canada tayo, tapos wala akong magawa. So, pagpasok ng taon sa akin, mabigat siya agad. Then, pagdating ng, pati mga volleyball, diba, di natin nakuha yung championship, natalo tayo sa finals, tapos third place. Hanggang sa hindi tayo nakapag-podium. So talagang buong taon halos puro pagkatalo or pagkawala yung naramdaman ko. Pero tinapos ko yung taon na magaan. Kasi, yun nga, natutunan ko along the way na i-accept din kung ano yung nangyari. So, magandang ano din siya for me. Yes. Tsaka, naka-reset tayo. Yung mind, yung body natin. Alam mo yung, pumasok ako this year na parang fully recovered ako. Yung ganun, as in, sobrang gaan ng feeling. Tapos, na-miss mo yung volleyball. Ako, especially sa akin, kasi yung tagal kong di nakalaro. I think 3.5 months, hindi ako nakalaro. Sobrang gaan ng feeling ko ngayon. Tapos parang feeling ko, rookie ako. Well, rookie ako ulit. Pero yung kung paano yung eager mo, yung pagka-miss mo sa volleyball, parang yun yung nafe-feel ko ngayon. Ayun. So, I think ako yung reset talaga ng 2025 yung binigay sa akin. Yung injury ko, hindi ko siya na-feel as injury. Ganon. Parang, yung injury na binigay sa akin, or itong na-feel ko ngayon, na-feel ko dati, parang wake up call lang siya na kailangan kong mag-rest, kailangan kong makarecover ulit. Kasi, kaya ko to na-feel kasi sobra-sobra na yung ginagawa ko sa sarili ko. Yung ganun. Yung, okay naman maging volleyball is life, pero isipin mo din na may iba pang life outside the volleyball. Ayan. So, for 3.5 months na hindi ako naglaro, hindi siya mabigat sa akin. Mas inisip ko, mas magre-recover ako. And then, babawi ako. Alam mo, nung nalaman ko na hindi ka makakalaro, tas medyo serious yung injury mo. Ako yung kinabahan. Hindi, siya po yung sad. Actually, siya po talaga yung malungkot. Sabi niya, hindi ka maglalaro, ganyan-ganyan. Kasi, medyo mabigat din kasi sa atin yung conference na yun. Kasi, galing tayo sa 2 bronze. Diba? So, syempre tayo, reset ng conference, gusto natin bumawi, ganyan. Tapos mayroon tayong import na magaling, ganyan. So, parang tayo, gusto natin, buo tayo nung season na yun. Tapos, nasad siya kasi nga, parang, may magiging maganda talaga eh. I mean, kung si Coach Eden, ang laki ng vision. Hopeful. Maganda yung vision niya para sa conference na yun. Pero parang hindi sumang-ayon sa team talaga. So parang, feeling ko yun yung na-feel mo nung time na yun. Actually ako din. Kasi yun din yung na-feel ko na gusto kong bumawi. As in, sobrang gusto kong bumawi. Pero, I think, ang kailangan kong bawiin, yung sarili ko. Parang yun yung naisip ko. Kaya, after talaga nung sinabi ko, sobrang sakit na talaga niya. Sabi ko rin sa PT ko, kailangan ko na magpa-MRI. Ganyan. Kasi sobrang di na siya normal. Hindi, nasad ako syempre for the team. Kasi, syempre, yun na yung last conference na kailangan talaga namin makabawi bago matapos yung taon eh, di ba? Pero, syempre more than that, nasad ako na injured ka. Tapos kinabahan na nga ako kasi hindi ko alam kung paano mo tatanggapin. Like after a while, di ba lagi kita tinatanong, kamusta ka? Ano na-feel mo? Ikaw, okay ka lang? Ganyan. Tapos sabi ko, kahit yung mga teammates natin, tinatanong ako every day sa training. Kasi nung time na injured siya, hindi siya, iba yung time niya sa training namin and sa rehab niya. So, hiwalay talaga yung oras naming dalawa. So, ako yung lagi tinatanong ng teammates natin kung, kamusta si Gemma? Kasi, tinatanong nila yung mental state niya kasi injured nga siya. So, ako, sinasabi ko,
Okay naman siya, surprisingly Sabi ko, di ko alam. Tanungan niyo ulit ako after a month or pagtagal kasi baka magbago. Totoo, Oo. Lagi nila tanong si Toti, si Lalay. Syempre. So, nung tumagal na, tinitingnan ko siya kung ano nangyayari. Pero, alam mo kung ano nakita ko guys, talagang sobrang na-enjoy niya yung time na yun. Hindi ko siya nakitaan na parang nami-miss na niya maglaro. Hindi naman sa sinasabi ko ayaw mo na bumalik ka. Pero, hindi lang din yun yung in-expect ko na magiging reaction mo. Kasi yun yung time na, of course, nag-concert ka. I-share din natin sa viewers mo, di ba? Hindi, eto, bago sa concert muna, syempre, dahil ako yung hindi naglaro ng last conference, eto naman yung tanong ko sa'yo, dahil ikaw yung naglaro. And Okay. first ever na hindi tayo nakapasok. I mean, iba yung feeling kasi nung nandun, ikaw yung naglalaro So, ano yung na-feel mo nung hindi tayo nakapasok ng final, at least Final Four ng semis? Syempre, masakit siya kasi, ang tawag dito, first time yun Oo, first time, yes. Di ba? First time after, I don't know, Wala. ilang, First time ever. first time ever, after ng ilang streak, di ba? May streaks na yeah. na ano. Pero at some point, at the back of my head, meron akong thought na, ay okay, kung ito yung mangyayari, feeling ko it's something na we need na ma-experience. Yeah. Kasi nga, for the longest time, di ba, yung sinasabi ko lagi, yung team namin, laging dulo. So, ang pahinga namin after a conference is, siguro ang longest na siguro 2 weeks. 3 weeks minsan. 2 to 3 weeks. Pero that's not enough time to recover physically and mentally. Most especially mentally talaga, lalo after a tough season na pagdadaanan niyo yun, di ba? Minsan sunod-sunod pa yung games talaga. So, feeling ko, kinailangan natin na maranasan yun. Para, at some point, magising siguro tayo na, ay, may kailangan tayong baguhin. Or baka binigay ni Lord para makapagpahinga tayo ng mahaba. Kasi yun din yung first time na pinagpahinga talaga kami ni Coach and ng management ng 1 month. more than a month. So, after ng last game namin, last conference, January na tayo bumalik, di ba? So, kaya ngayon, feeling namin sobrang, I don't know, renewed? Ano ba yung word for it? Yeah. So, doon natin parang na-realize namin talaga kung gaano ka-important yung time. Diba? And actually yung pagkatalo natin, hindi siya nagpa-down. Yung feeling na madadown ka. Parang yun ulit, parang yun yan, renewed ka na babawi tayo next year. Yung ganong feeling ulit. Hindi, actually may kaba siya. Kasi ang daming pagbabago ngayon sa teams, ganyan, may mga players na lumipat, ganyan. So exciting talaga itong season na to, 'di ba? Pero alam mo 'yun, kahit ganun yung nangyayari, parang alam mo lang yung feeling na may ibabawi tong team na to, kung na kayang bumawi ulit. Okay, so nabanggit ko nga kanina, 'di ba, nag-concert siya. Ikwento mo naman sa viewers natin yung experience mo na 'yon. It's a different side of you, 'di ba? Na nakikita nila Alam nyo guys, kaya hindi ako nasi-stress nung injury ako kasi nag-e-enjoy ako. Ang dami kong ginagawa nung injured ako. Yun yan, nagpa-practice ako, nag-voice lesson ako. So, ayun, hindi ko alam kung naging maganda ba yung resulta. Pero alam mo, ang pinaka nagustuhan ko lang dun, yung nag-enjoy ako. Alam mo yung sabi ko talaga, kahit ang pangit ng boses ko, hindi ko alam kung maganda yung boses ko or hindi ko alam kung nabigay ko ba yung lahat, ganyan-ganyan. Pero parang after kong kumanta, sobrang saya ko. Yung ganong feeling. Tapos parang, wow, ganun pala yung feeling mag-concert. Or may, kumbaga, natapos mo yung isang bagay ng masaya ka. Ganun. So parang, tas kami pa ng mga kagroup. Kasi 2 group yun eh. So, yung una kong grupo, sabi pa nila, wow, pwede na tayo gumawa ng grupo. Sabi ko, tara, K-pop. Ganyan-ganyan pa kami. So, as in, ayun yung nakakatawa. Tapos sabi ko pa nga sa kanya, alam mo, isa pa natuwa ako kasi nagkaroon ako nakakilala ko ng ibang tao. Oo, like, diba? ang dami. So, pero mga bata mo yan. Parang ako na ata pinakamatanda actually. Or may isa,
basta onti lang kami matatanda doon. Pero natutuwa ako ng yung mga bata, parang, yung mga actually, yung mga parents ang may nakakakilala sa akin doon na, may volleyball player yan. Tapos yung mga anak ng nila, ipapapicture nila kahit hindi nila ako kilala. Pero nakilala nila ako doon sa concert. Pero nakakatuwa na babatiin ka nila, i-respect ka nila, tapos mag-aati silang lahat sa'yo, ganyan. So, sobrang cute. Tapos, yung mga ka-age ko, nakakausap ako mismo na nakakapagsalita ako sa ibang tao. Kasi sobrang hindi ko kayang makipag-usap. As in, madaming tao dyan, kaya kong tahimik lang talaga ako sa gilid, ganun. Pero nung na-experience ko yung concert na yun, hindi lang siya about nga din kundi nagkaroon ako ng mga kaibigan na malayo siya sa sa circle ko. Oo. Diba? So, nakakatawa, yes. And nakakatawa din na proud yung, hi, Coach Enzo. Sabi ko talaga, kasi nung after nung second song, so may break, 15 minutes. Tapos, bigla siya lumapit. Tapos, gumaganon siya. Akala ko nagjo-joke siya. Sabi ko, umiiyak ka ba? Tapos sabi niya, proud lang ako. Sabi ko, oh my God, totoo, umiiyak talaga siya. Pero, I think sa kanya, ganun yung feeling talaga. Kasi ang hirap naman talaga magturo ng singing, di ba? Ang hirap kumanta eh. So, siguro sa kanya naiyak siya dahil nga nakita niya sobrang nag-enjoy ako. Ganyan. So, hello kay Coach Enzo. Sana makabalik ako. Pero yes. Ikaw ba nag-enjoy ka pa sa concert? Oo. Alam mo, gusto ko i-share kasi sa perspective ko, Yes. first time ko kasi nakita yung Gemma Galanza na hindi athlete eh. So first time ko manonood ng Iba ko. Oo, ng iba ka. Iba ko. 'Di ba? Sa concert. So excited din talaga ako manood. Tapos nakita ko pa kung gaano siya talaga nag-prepare for that concert. Yung stress niya, yung puyat niya. Kasi talagang yung naging routine namin doon, hindi kami parang kami nag-LDR, di ba? Kasi aalis ako ng mga 5 a.m. tapos 9 a.m. ako. Siya naman 9 a.m. So tulog pa siya. So pagka-uwi ko, galing training, wala na siya. Nakaalis na siya. Tapos uwi siya gabi na. Tulog na ako. Mga 10. So halos hindi kami nagkikita. So at some point, alam mo, natuwa ako na na-realize ko na, ay, ito pala yung medyo sneak peek ng future natin. Kung mag-retire na yung isa sa atin, di ba? Or magkaiba na tayo ng world. Ito pa nga, guys. Sabi niya pa, ayun nga, sabi niya nga, di ba, may mangyayari pala sa future namin. Kasi nga, di ba, sobrang nasanay tayo yung routine natin. Oo, yung laging may time tayong hinahabol, ganyan. Tapos, akala niya nga, ganun ako buong buhay, ganyan. So, sabi niya sa akin na, at least sa future pala, okay tayo. Sabi niya ganyan. Sabi ko, grabe ka naman. Sabi ko, alam ko naman paano mag-enjoy. Ngayon lang kasi talaga sa life. Di ba? First time niya talaga nagpupuyat siya. Sabi ko, wow, marunong. May ganito ka palang side, no? Di ba nga, na may isang beses pa na may party, tapos sabi mo, ay ako, pwede ako magpuyat. Inigit niya pa ako kasi kailangan ko na matulog na maaga dahil may training. Tapos sabi ko, wow, baliktad na tayo Tapos lagi pa siya, kunyari aalis kami, family niya or family ko, or basta lalabas kami. Sabi niya, lagi kaming, anong oras na uwi na tayo, ganyan. Tapos, so umabot na ng mga 6 or 7, naglalakad-lakad pa rin kami. Tapos sabi niya, tapos parang siya, kailangan niya nang umuwi. Tapos sabi ko, ako, okay lang ako. Sabi ko ganyan sa kanya. Oo, ikaw, okay ka lang. Sabi ko ganyan. Tapos, ayun yung na-enjoy ko talaga nung time na na-injured ako. Yung nabigyan ko ng time talaga yung self ko. Oo, nakita ko talaga yung happiness niya. Tsaka, yun nga, nung napanood ko siya nung concert, talagang guys, nung concert na yun, nung araw na yun, bumagyo pa. As in, hindi lang yung bagyo na maulan na. Yung bagyo talaga na malakas. Signal number 5. Oo, parang super typhoon na, yun nga, madaming nangyari. Pero, buong family kami talagang sinugod namin yung bagyo para mapanood siya kasi nga, ang tagal niyang, pinaghandaan yun. Pero nakita kasi sa stage, akala ko, shit, kakabahan kaya siya. Hindi ka kinabahan, bida-bida ka talaga. Hindi, alam mo, nakakatuwa talaga. Kasi, actually walang kaba. Yung kaba talaga na parang, wala ka nang mailalabas. Siguro yung kabang na-excite, ganon. So, nung kami kasi ang mangyayari doon, sunod-sunod di ba ganon yung pasukan namin? Hindi siya yung, after nung isang kanta, wait ka na onte. Dire-diretso yun, di ba? So,
next, I will survive. Ganyan siya. Okay, hinaya na, ganyan. Tapos sabi, nung bilang, pasok na, ganyan. Sabi ko, ay. Tapos nakita ko, sabi ko, ay, confident ako. Sabi ko, ganun talaga. Ganun yung feeling ko. Sabi ko, so arte na ako, ganyan. So doon ko talaga na-feel na malalabas ko yung voice ko. And actually, so I will survive lang naman yung kaya kong kantahin. Medyo nahirapan ako sa second song, pero at least na-enjoy ko siya. Yun na lang ang importante. I think yun ang importante. Yes. At saka nakita ko na natupad mo yung pangarap mo nung bata ka, di ba? Yun yung masaya. Pangarap niya kasi maging performer. Oo, talaga. Pero hindi ko alam kung mauulit pa ba yun. Ako, may chance pa ba? Sana kapag binigyan ako ng chance ng ng RMA. So, hindi pa ako nakakabalik kay Coach Enzo. Pero, kung gusto pa nila din, syempre gusto nila ako isama. And, meron din akong time. Syempre, volleyball is life na naman tayo. Ganyan. Si Tote nga nakakatawa. Sabi niya, ano na ba siya ngayon? Girlfriend mode or sports mode na siya? Sabi hindi niya, kasi, nung time na injured siya, kanakwento ko la Toti, alam mo ba, sports mode off si Gemma. As in, girlfriend mode siya ngayon. Ang gaan ng niya. Yung hindi siya nagmamadali, hindi siya ganito. Sabi ko, sobrang iba niya. Tapos, nung bumalik na siya sa training, seryoso na siya. Tapos sabi niya, ay Ate Els, na siya, sports mode on na siya. Sorry naman. Pero hindi na masyado. Ewan ko, hindi ko alam. Hindi, pero ito, kung after mo mag-volleyball, tingin mo, ipapursue mo ba maging performer? Tinanong ni Ate Lion, kasi di ba nagtatanungan kami ng mga future, ganyan. Ay mo mag-artista, ganyan siya. Sabi ko, parang ayoko ganyan. Pero hindi ko alam, baka siguro sa performing, di ba gusto mo mag-theater? Oo, sabi mo? Gusto ko maging theater actor. Ay, kabog. Yes, kaya nga di ba nanonood na tayo ng mga ng mga play. Kala mo talaga, kayang-kaya. Pero nakakatawa siya. Tsaka yung gusto ko talaga yung nagpe-perform. So, tingnan natin, baka naman may haba-haba may future. Pa. Yes, di ba? Ikaw ba, may balak ka bang sabi ko nga, mag-voice lesson ka na, para malay mo, dalawa tayo magko-concert. Gusto niyo ba yun, guys? Huwag niyo na i-request. Parang hindi ko kaya, feeling ko maiimatay ako pagdating ko sa stage. Hindi. Uy, ang galing mo. Doon nga ako nabilib Kasi, ang hirap ko yan tumayo sa stage na sobrang napakadaming tao, di ba? Pero may nakita mo ba yung mga tao nung nasa stage ka? Or wala ka na may isip? Nakikita nga kita Lagi naman Kasi may isang beses, may isang kanta. So, nakita ko na siya. So, sabi ko, gumanon ako. Nakita mo yan? Sinuro kita, gano'n. Ang arte. Gano'n. Wait lang, sa concert mo, may isang eksena na nahulog yung mic stand mo. Ano nangyari? Kinabahan ka ba? Sobrang laki kasi ng legs ko. Hindi ako nabahan. Sobrang laki ng legs ko. Hindi kasi ang eksena. So, patapos na yung kanta, ang gagawin namin, pupunta kami sa unahan. So, kukuha kami ng mic, tapos gaganyan, arte-arte na kami. Tatanggalin niyo yung mic. Oo. So, tinanggal ko yung mic. Tumabit siya sa legs ko ata. Yung mic stand? Oo, tsaka medyo dumikit siya sa kamay ko ganyan. So, paglakad ko, nahulog si sis. Ganyan. Si sis talaga. Nahulog yung mic stand pala. So, pagkakuha ko, ganyan, sabi ko, oops, gumana pa ako. Para, syempre, hindi tayo, kasi nga, confident si sis So, kahit nagkamali ako, dead ma. So, pagkakuha ko, ganyan, gumana pa ako. Tapos may nakita ko doon isang, hindi ko alam, parang lolo ata ng isang mga performers. Nakangiti siya. Parang natatawa siya kasi ganun yung reaction ko. Kasi usually mga ganun, minsan, mawawala na sila, di ba? Tapos, di ba, umikot-ikot pa ako. Tapos tumingin ako sa coach ko, sabi ko, gumanon ako. Tapos matawa-tawa siya kasi nga nagkamali ako. Sabi niya, gano'n lang siya. In fairness, yes. na-pull off mo yun. Oo. Tapos hindi ko na alam kung ano yung boses ko kasi, shit, nahulog. Tapos, okay, dead ma. Gano'n. Parang hindi first time. Ay, ano ba? Dahil ako, nag-concert ako. So, ikaw, ano yung, pwede mong gawin outside volleyball? Feeling ko, din, parang fun Concert, sports. chair.
Pickleball. Pickleball. Sabi ko, magna-national team ako ng pickleball. Sila ni Mami, halika sabi, gawa na tayo ng team. Taray, wala pa nga Olympics sa ano, wala Hindi. pa nga national Actually, team. yung pickleball kasi, yung mami ko talaga yung first na naglaro, di ba? Tapos sabi niya, sama kayo. Sabi ko, wow, may barkada yung nanay ko Sin ginagabi siya umuwi para maglaro ng pickleball. So, nung nagkaroon nga kami ng time na mahaba yung bakasyon, inaya niya kami. So, sabi niya, uy, try niyo maglaro ng pickle. Sabi, okay, sige, wala naman tayong ginagawa for exercise din and for fun. So, okay naman, masaya naman siyang laruin. Tapos sabi ko nga sa kanya, pag nag-retire na ako, mapupuyat na rin ata ako kakalaro ng pickleball. Gusto ko rin mag-explore na, mas magluto. Oo. Alam nyo guys, please, pakipush na siya mag-YouTube. Ella Cooks. Si Kuya nag-isip niyan, guys. Ella Cooks. Hindi, pero magaling siya magluto. Pero alam mo, amazing yung luto niya kasi mas masarap siya kinabukasan. Pag bagong luto, parang luto, okay, pwede kainin. Pero kinabukasan, wow, sarap. Ganon. Iba yung anong secret mo? Paano kaya gawin yun, no? Yung kinabukasan pa siya sasarap. Diba? Pero oo nga, perfect ka magluto. Kaya nga i-push mo na. May magtitikim naman, dami-dami yung kakain doon. May ka pa, may basya ka pa, may tintin ka pa. Mga aso namin yun, guys. Pero oo, feeling ko doon kita na makikita. Parang si okay na to. Si Mami Grace. Mami diba? Grace. Okay na to. Ganun. Tapos may malalaking. Natatawa ako kasi, pag nagsiscroll ako ng social media, lagi niyang sinasabi, ano ba yung pinapanood mo? Puro pagluluto, puro pagkain. Maririnig mo, nagkikiskis yung kaldero, tsaka ano ba yan? Tapos puro gata yung sabi ko, mahilig ka talaga sa gata. Ayan. Nag-check lang ako ng mga recipes. Tapos mahilig. yung Tapos bilang kunyari, out of nowhere, sabi niya, gusto ko ng ganito. Ano mo nakuha? Yung pala doon niya nakukuha nga kasi sa papanood niya. Sabi ko, okay, sige, luto ka lang. Okay, tatanungin ko siya, wala ka bang request na ulam today? Feel ko lang magluto. Oo. Pag nagluluto ka ba, tapos kunyari kakain na, hindi ka kinakabahan pag kinain na namin? Feeling ko nga, kaya hindi. Kasi di ba may ganon? Lalo kapag hindi ka sanay, hindi ka naman talaga tigaluto. Ako, kabang-kabang ako. Di ba naalala mo, nagawa ko ng adobo? Sabi ko, ang sarap. Tapos kakainin na ni Tito. Oo, ng daddy ko. Mapakain. Ayaw Kasi niya. pag di masarap, sabi, masarap naman daw. Pero ikaw, may ganun kang feeling. Oo. Ay, well. Alam mo nga, na-realize ko na hindi pala talaga ako, chef. Kasi yung mga chef, di ba, isang tikim lang. Ako yata parang maubos na yata yung niluluto ko kakatikim. Parang, ano ba yung lasa? Kaya, tapos, wala. Parang feeling ko, hindi consistent yung luto ko. Di ba, parang kahit, kunyari, nagluto ka ng adobo, the next time na magluto ka, hindi na, ganun parang ulit. kabisado mo na. Pero kung parang feeling ko, bawat luto ko, iba-iba. Pero feeling ko, iba yung mo, yung panlasa mo. Siyempre, alam mo, parehas tayo. Kasi, lagi kang, hindi pa maalat. Tapos pag tinikman naman namin ni Tita, okay na. So, hindi ko nga alam kung may kulang sa dila nito. Feeling ko nga kasi, kakatikim ko ng kakatikim. Hindi ko na alam yung lasa. Naku-conscious ka na masyado. Oo. So, yun din ang natutunan ko ng 2025. Wag masyadong tikman ang niluluto. Hindi, pero ganun kasi, pag ikaw yung nagluluto, tas titikman mo talaga, hindi mo malalasahan. Guys, try nyo magluto. Pero wag yung maitlog ha. Pero yung totoong luto na, lutong ulam. Ay, actually, tatanong ko sa'yo, magkasama pala tayo buong December, di ba? Pero, ano yung pinaka na-enjoy mo na travel natin ng December? Or ano yung, sige, ano na lang pinaka masayang weeks or naging time mo nung buong December? Buong December. Ang sayo pakinggan, no? Buong December. Actually, kasi minsan, 2 weeks ng 2 December, weeks lang ganon. Or 1 week ng December. Ngayon, buong December. No, after season, naghihintay pa kami na announcement. Oo. Kasi parang, natapos kami before December. Parang 2 weeks. Di pa tapos season. Di pa season. Hindi ka pa nga nag-birthday nun, na tayo, off-season na, Oo. diba? So sabi namin, naku, parang imposible na ibigay sa atin yung Buong buong buwan. December. So naghihintay kami ng announcement. Di pa kami makapagplano ng mga alis namin. Kasi, parang narinig namin na, ay, baka magpa-training ng ng first week or second week ng December. So, standby tayo. Tapos, nung nag-text, di ba, na January na yung balik,
as in, grabe talaga yung grabe talaga yung saya namin. Kasi nga kinailangan din natin yun, like mentally talaga to recover sa buong taon na pinagdaanan natin. Hindi lang buong taon. Actually, 2 years. 2 na years. recovery. Kasi yung 2024, 4 conference yun, halos dire-diretso. Tapos diretso ulit ng season. So, Kaya sabi ko sa'yo, di ba sabi ko sa'yo, ay, i-enjoy ko talaga tong time na to. Kasi minsan lang to ibigay sa atin, di ba? Hindi talaga ako nag-isip ng kahit anong related sa volleyball. Hindi nga ata tayo naghumawak ng bola nun eh. O, kaya nag-pickleball kami. Maraming beses tayo nag-pickleball. And of course, nagpunta tayo sa Thailand, di ba? Para manood ng SEA Games. Susuportahan namin si Pons at si Dij at si Gia. Yung, for volleyball men's. Community, yes. Oo. After nun, 2 araw lang, tapos nag-volley na kami. With family. Doon kami nag-spend ng Christmas. Oo. Yung parents ko, munti ka na malunod. Oo, so, hindi, kwento natin yung activities natin sa Bali. So, sa Bali, noong nagpa-plan kami ng activities na pwede namin gawin, syempre yung senior-friendly dahil meron kaming kasama mga senior. So, ang napili namin, mag-ATV at parang tubing. Water rafting, na tubing yung tawag. Chill lang siya, hindi siya yung super lakas na ano. So, sabi pa namin, kakayanin kaya ito ni Mama? Baka, Mama ko o mama mo? Mama mo nga. Mama mo? Mama natin. Hindi. So, nung nag-iisip kami ng activities, sabi, hindi, sige, kaya yan. Pwede naman pala yung 2 tao yung nandun sa isang raft, di ba? So, ang nangyari, yung mama mo tsaka yung tatay. Si tatay magkasama sa isang Oo. Basta tigda-2 lang. So, hindi namin in-expect na medyo malakas pala yung alon doon, tas mabato. So, medyo struggle na nung una. Kasi ang pwesto ng magulang ko, si tatay sa likod, tapos si mama sa harap. Tapos ganito yung pwesto niya, guys. Nakaganyan siya. Na-imagine nyo ba yung inflatable na boat? Ang dapat, diba? Inflatable na boat. So, basta nakataas yung paa niya. Oo. So, sabi ko, sa likod ka parang makastraight kasi masakit yung tuhod niya. So, nakaganon siya buong time. So, syempre, si tatay, hirap na magpaddle pa siya, ganyan-ganyan. Tapos, meron doon sa bandang gitna na ng tubig namin. Hindi namin alam kung malakas siya or basta medyo malakas yung alon eh. Hindi lang namin in-expect na paya palang makatumba. So, may bato siya, tapos pag ganun talaga yung alon, ganyan-ganyan. So, lahat kami nakalagpas na, sila na lang yung hindi. Tapos nung mahawak ka! Sa hawak niya nandun sa gilid. Tapos sabi niya, baka na yung kamay niya kasi nga paano yung bato eh. So, ending talaga natumba sila. Tapos ang lakas nga ng alon, pero mababaw lang pala siya. So, ang nangyari, yung tatay ko, hindi nakatayo agad kasi yung nanay ko nakahawak sa paa ng tatay ko. Oo, hinihila. So, langoy siya ng langoy. Oo, tapos bigla mo lang, ganun silang 2 doon kasi nalunod na talaga sila. Pero I think nag-enjoy sila. After talaga nun, dahil sobrang na-enjoy ko siya, nalungkot talaga ako pagdating ko ng bahay. Ako din, naiiyak ako. Bakit kaya ganun, naiiyak? Naiiyak kayo? O, diba? Oo, diba? Minsan, na-feel nyo ba yun, guys? Yung nag-travel kayo, tapos pag-uwi nyo, sobrang lungkot. Oh my God, meron pa pala tayong isang memorable. I think memorable siya sa akin. Si kuya kasi, minsan talaga may trip talaga siya eh. So, bumili siya ng bola, ng volleyball. Tapos, magva-volleyball lang. Yun lang yung plano talaga mag-volleyball. So, nag-volleyball kami nung start. Then, nung start, diba? Si tita nga, mama ni, si tita Josephine. Nagva-volleyball siya, ganyan-ganyan. Tapos, hanggang sa, pumunta na kami sa pool, nag-swimming na kami. Tapos, wala, nung una naglalaro-laro lang. Tapos, hanggang sa nagkaroon na kami ng Oo, naging competitive na. Ay, nakakatawa. Gano'n na kami doon. Tapos, nakakatawa siya kasi, and memorable siya sa akin kasi, alam mo, yung parang na-extend yung family ko. And yung dumami yung kapatid ko, ganyan. So, and, ang nakakatawa doon kasi, yung si Ate Jove and si Mape, sumali. Oo. Tapos nagsuscorean sila, guys, ha. Ako talaga nanonood lang ako. Ginawa pa nila ako line judge. Sabi pa namin, Philippines versus Thailand. Oo, ganyan. Kasi talaga
yung competitive na may yung nagbablock, tapos bigla nagsuscore, nagkakalunod-lunod na sila doon. Oo, at least ang nakakatawa guys, after kinabukasan, sobrang nag-enjoy si Kuya. Naghahanap na siya ng net. Oo, gusto niyang bumili ng net. Oo. So yung may hagdan doon, gusto niyang ilagay doon sa gitna. So hindi lang namin natapos yung laro kasi nga dami na rin namin ginawa nung last day. Nalungkot nga siya Oo, hindi nyo na natuloy sorry. yung yung sec. Di ba kasi parang 1-1 kayo? Oo, may golden So may match third kami. set kayo. Oo, golden match. match. For the gold. Yes. Oo. So alam mo nung 2025, ang dami nangyari sa atin. And sa buong taon na yun, alam mo, wow, ang napansin ko sa'yo, hindi actually, si Ella kasi, hindi naman, bipolar pala, paiba-iba yung ugali. Hindi, pero hindi siya, steady siyang tao. So, kung ano ka nung last year, ganun ka ka-steady ngayon. And actually, kahit anong klaseng problema or mabigat na feeling, hindi ko nga na-feel sa'yo yung hindi ko na-feel na mabigat din sa'yo yung na-feel mo. Mabigat Ganyan. ako. Ikaw yung mabigat. Ganon din. Literal. Oo. De, tsaka walang changes sa mo kasi same ka lang same ka pa rin kung ano ka nung nakilala kita hanggang ngayon. Sobrang ka. Siguro nag-extra corny ka lang. Corny? Corny? Hindi. Funny pala, ganyan. De, tsaka siguro, for me, siguro ito pala, naging extra, maintindihin ka. Kasi, medyo madaming mabigat. Sa akin, madami akong nafe-feel, ganyan. So, ikaw yung extra intindi talaga sa akin. Di ko naman masyado na feel na Ganun, lagi niya sinasabi. na Hindi. kailangan Pero, kitang intindihin. baka ako lang talaga may problema. Oo. Hindi, lagi niya kasi sinasabi Oo. na lagi siya nag-thank you na iniintindi ko siya. Pero on my part, hindi ko nararamdaman na alam mo yung kailangan kong pilitin na intindihin siya. Parang wala ka namang mabigat na pinapaano sa akin. Ako lang din, yung mabigat. So, ang natutunan namin, kaming dalawa ang bumigat. Ayun na nangyari noong 2025. Oo, bumigat kaming dalawa. Ako, yung napansin ko sa'yo, mas naging relax ka. Tsaka, feeling ko na-discover mo yung self mo outside volleyball. Kasi, di ba, naalala mo lagi tayo, may mga conversations na, ano na kaya ako kung hindi ako volleyball player? Yun yung napansin ko sa'yo last year na na-discover mo yun. Kasi nga, nakita ko yung happiness mo, same Ng happiness. sa happiness mo pag naglalaro ka. Nakakala ko kasi yung volleyball lang yung happiness sa volleyball mo lang mararamdaman yung ganong happiness. Pero nakita ko din yung certain glow na yun nung nakita kita nag-perform sa concert. Sa concert. Yun talaga yun. Oo. Tsaka nga nung naging girlfriend mode on siya. Sabi ni Toti, yun, nakita ko yung other side mo nga na sobrang relax, na okay lang mapuyat, okay lang lumabas ng ganito. Kasi, kunyari, may mga time na pag volleyball mode on, lagi ko siyang i-consider na, okay lang kaya sa kanya na medyo maliit kami umuwi, or okay lang kaya sa kanya na yung weekend namin makuha. Diba? Yung walang pahinga, walang ganito. Nung time lang na hindi niya kailangan maglaro. Doon ko nga talaga nakita yung side na yun na, okay. Di ba sinabi ko sa'yo na, ganyan ka pala, love kung hindi ka athlete. Siguro ako, mas na-observe ko sa self ko. Parang mas naging, parang, dati kasi, feeling ko mas pinafocus ko yung self ko. Parang, last year, nabigyan kita ng time. Mas alagaan, mas isipin, ganyan na, kahit pala may iba kang ginagawa, kaya mong ibigay yun sa partner mo. Hindi, pero yun, yung parang ang gaan-gaan na pagliling, Tagalog, Filipino teacher, na paglilingkuran mo yung partner mo. Kasi kuya, mas maraming time. Tsaka, ako hindi nagmamadali, so, yun nga, ihahatid ko siya sa pagbaba, ganyan, tapos, yung ganon. Yun pala yung, sa umaga, lagi niyang, since ako yung unang nagigising,
gigising din siya na maaga para mahatid niya ako sa Mm-mm. baba pag alis. Oo, yung ganun. So, I mean, gusto ko siya. So, kaya, sabi ko, yun nga, tama din yung sinasabi mo, maganda yung magiging future nating dalawa. Oo, yun nga sabi ko. Meron tayong makikita, may liwanag. Ganun. Nagkaroon talaga ako ng glimpse of Oo. our future. Oo. Okay, ganito pala kapag nag-iba na tayo ng world, yung isa sa atin. At saka yung pinaka nilook forward ko nun, since hindi tayo buong araw magkasama, yung mga kwento na nangyari sa Oo, yung sa araw natin, ang dami chismis. Oo, ganito na. Ano nangyari? Ganun agad. Oo. O tapos, Alam mo ba, ganun. ganito nangyari sa training. Oo, yan. Hey volleyball fans! May time ka ba? Tambay ka na sa ang podcast ng mga May Time. Kwentuhan at kulitan na di mo pa naririnig kung saan man. Upo ka na, relax lang, at makitambay kasama sina Gemma at Ella. Kwento, tawa, at konting kalokohan, lahat in one hangout. Follow ang podcast ng mga My Time on Spotify, YouTube, and Apple Podcasts for updates on new episodes. Kwento lang pag may time! Tara, makitambay ka na! Nasabi nga namin kanina na may bago kaming segment. So, ito na siya. Tanan! Lie detector test. Yes. So, Galingan mo magtanong. talagang gagalingan ko. So, gagamitin din natin to sa mga future Oo. guests natin. Uy, na-excite Tayo ako. lang, first Malalaman try. natin kung sinungaling yung guest natin. Sinungaling ka. Hindi, joke lang. Ayan. Okay. So, ready sino ang ka na? mauuna? Okay, bato. Sige, matanda muna. Ay, ganda. Sige. Okay. Kinakabahan ako. Masakit ba to? Hindi yan masakit. Promise. Ito ang tanong. Teka, may pipindutin? Wala. Ako ang pipindot. sige. Relax ka lang. Kinakabahan ako. Okay, unang tanong. Have you ever hidden snacks Ay, English. Kabog. so that nobody else would find it and eat it first? Yes or no? Yes. Kaya siguro nawala yung chocolate ko dun sa bag. Joke. Wala. Hindi nagsinungaling. Oo talaga. Minsan pag may mga chocolate na gusto siya dun sa, di ba may mga dumadating ibang bansa, kukunin niya. Lalagay ko na to sa bag. Oo, nakuuna ako. Oo, nangunguha siya. Tapos talagang tinatago. Minsan na hindi niya na kinakain eh. Hindi. Kasi di ba sabi mo, bakit nagugulat ka? Oo. Bakit may chocolate dito sa, Sa bag. Oo, sa bag. Siguro, yung pinaka backup dyan, ay magpo-prove ng sagot ko dito na yes. Naalala ko nung palarong pambansa high school. So, meron kami mga supply from sa NCR. Tapos, yung coach namin, sabi niya, bawal daw kaming kumain ng snacks. So, ginawa ko, nagtago ako sa bag ko, naglagay ako sa bag ko. Nahuli ako, alam mo kung bakit. Nilanggam yung bag ko. So, bakit nilanggam yung bag mo? Tapos nahuli yung mga snacks ko na gusto. So, ganun. So, pero hindi mo siya tinago dahil tinatago mo siya sa iba. Oo. Parehas Hindi naman, rin, hindi parehas naman ako din. nagdamot. Hindi Hindi ka naman ako nagdamot, pero nagtago ako ng okay. Okay, ako Okay, na. Ikaw na, ready. Ay. Sino si Peter? Huh? Pipindutin ko na. Wait, di ko makita yung bot. Ayan. Malalaman ko. Hindi ko kilala. Peter Pan, Hmm. Peter Torres? Ay, kabog. Ang tanda na Peter Torres. Ang tagal. Ako yung kinakabahan. Wow, honest. Chinek ko lang kung gumagana talaga to. Oo, di ba? Oh, wala Sige, talaga kami ikaw, kilala. Peter. gusto mo ako bumawi. Sino si Char? wala. Okay. Okay. Ikaw na. Ikaw ako na magtatanong. Oo, Sige, go. Ito medyo mahirap yung tanong ko eh. Gusto mo nonsense naman. Ito. Have you ever lied about your birthday to get a Ang free taray talaga dessert? ng mga English. Ano? Free dessert? Yes. Yes or no? No. Weh. Wow! Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Mamaya pa lang. Oo. Ito na, ang gusto malaman ng lahat. Okay. Sino na naman yan? Meron ka bang pinaritoke? Sagot ka muna. No. Wala. Gusto mo yes? Gusto ko try yes? Ano? Yes, no? No. Gusto mo nga yes para makita natin kung ano. Sige, no. Tingnan natin kung may mag-yes. Wow, all natural. Oo naman. Ano pa? Wala na nga tayong pambayad eh. Ako lagi ko sinasabi sa kanya yung eyes niya.
Tsaka, alam nyo guys, lagi niya sinasabi na hindi maganda yung, ayaw niya nung ilong niya. Pero for me, sabi ko, sobrang nagko-compliment yung nose niya sa overall, face. Kaya, yun lang. Pinakagusto kong part ng face mo, yung nose mo. Tingnan nyo naman, side view ka. Pakita mo sa Ay, pak, oh. Dang! Oh, baka ikaw nagparito ako eh. Hindi, pero sobrang ganda ng ilong. Okay naman sa. Oo, kasi yung sakto lang siya, hindi yung sobrang tangos, hindi rin siya yung pango. Saktong-sakto. Perfect na perfect din sa Thank you. face. Yes! Okay, ako na. Yes. Go. Eto, medyo seryoso to lang. Would you accept your dream job if one of the conditions was not communicating with your family and friends for 1 year? From Miss Universe. Baka no. No? Why? What if, siya, 1 billion a month? Laray Bida, na bida. month. 1 billion a month. Wow. Hindi ko kaya Hindi mo yun. kaya? Yung hindi ko kakausapin. Kunyari, Okay lang ganun sa na. akin kung parang LDR. Mm-mm. Pero yung as in yung communication, parang Kasi ganun hindi yung ko mo, kaya. ganun yung sweldo mo a month, ah. no Hindi man din. is an island. Ay, Char. kawo. Ang hirap kaya. Ikaw, kaya mo? Hindi ko alam. Pinag-isipan, no? Pinag-isipan, depende. Hindi, pero hindi. I hindi don't ko think alam. ipagbabalit Hindi, ko hindi, ang mental Oo. wellness ko sa pera. Hindi ko din. Baka mababaliw ako nun pag ganun. Anong pipiliin mo? Ah. Pera? O ba yung? Ako? O ako? Ikaw. Wow. Ikaw. Talaga? Feeling ko Dapat- dito una mag-ground. Hindi, ah. Wow. Honest. Honesto. Oo Very naman. nice. Totoo. Pero alam mo, may onting pera. Hindi kasi, pag may pera tayo, happy tayo. Oo. Hindi, di ba pera. na, minsan na lagi tayo nag-lolokot. teka Sige na, papayag na ako. Asawain mo na yun. Hindi, pera, hindi. Hindi rin. Hindi ko kaya. Did you ever pick your nose when you think nobody's watching? Oo. Tapos may nanonood? Nobody's watching nga eh. Yes. Wow. Tapos meron na nang huli sa'yo. Nakahuli sa'yo na ganun. Na, ikaw? Lagi mo ko nakikita. Wow, Oh. sarap yan. Wait lang, di ko madayal eh. Okay. Gusto mo na ba ako after ng first date natin? First date? Oo. Hoy, first time ko ata. Oo, nain ako. Tapos blurring! Talaga? Oo. Wow, sabi ko na. Ay, naku. Ikaw talaga na. Ikaw Oo talaga naman. yung una. Bakit naman ako makikipag-date sa'yo kung di kita gusto? Hindi kasi, hindi mo naman natin alam. Baka as a friend lang, ganun. Asa na? Hindi, minsan kasi di ba guys, iba yung feeling kapag nakasama mo ng tao. Sa lagi mo lang kunyari kausap. Tsaka di naman kasi tayo nag-start as Friend. Hindi, hindi tayo nag-start Hindi lang pala as, ganun. Nagka-spark ka as na. may something agad. Parang nag-start tayo as friends. So, to see kung as friends ba, ganito tayo. Tapos, kung iti-take natin sa ibang level, mag-work pa rin ba or same in a few. So, ano yung na-feel mo noon, first date natin? Level up? Oo, I think okay naman. Okay Diba? naman, level up. Medyo sobra yung kaba ko kasi Oo. hindi ko nga alam kung paano tayo. Mm-mm. Pero, Yes. okay naman. Nag-work naman. Oo. O sana naman. If you could bring a loved one back to life but they would have no memories of you, would you do it? Oh my God, ang hirap. Siguro, hindi siguro. O yan, o. Pinungaling. Hindi, medyo mahirap yung tanong niya, siguro. Kasi, syempre, gusto mo ulit makita yung tao. Pero, torn ako dun sa, wala silang memory of me. Kasi, parang anong sense, di ba, na bumalik sila, tapos parang ibang tao na din sila. Mabot ka na ba sa point na napupuno ka sa inis sa akin? Hindi pa. Tingnan mo. Nakakagulat, nakakatawa yung mukha ko. Dapat picture din eh. Naiinis, oo. Pero hindi, iba kasi yung napupuno na parang ayoko na yun. Ayoko na. Pero siguro nagkaroon ng time na nag-explain. Kasi Hindi, nagkaroon ng time na
Alam mo yun, minsan parang, kakainis, Yeah. ganyan. Parang kagabi. Nag-open forum. Nagkape ko na okay. Hindi, pero napupuno para umayaw. Oo. Hindi pa naman. Like, kasi like ko sinasabi sa kanya yun, na parang ibang level na kapag yung talaga ganun ka na, or talagang ang sakit na sa dibdib, yung inis mo. So, gusto ko lang itanong, kasi sobrang kalma nga lang niya. So, mabot na kaya siya sa inis sa akin? Then, fairness, hindi pa. Ibig sabihin, okay pa ako. Hey volleyball fans! May time ka ba? Tambay ka na sa ang podcast ng mga May Time. Kwentuhan at kulitan na di mo pa naririnig kung saan man. Upo ka na, relax lang, at makitambay kasama sina Gemma at Ella. Kwento, tawa, at konting kalokohan, lahat in one hangout. Follow ang podcast ng mga My Time on Spotify, YouTube, and Apple Podcasts for updates on new episodes. Kwento lang pag may time! Tara, makitambay ka na! So, ayun guys, nakikita na kayo ng sneak peek kung paano tatakbo ang bawat episode natin, especially kapag may mga guests na rin tayo. So, maraming salamat sa panonood at pakikinig ulit sa amin. Alam mo, nakakatuwa lang na ang daming nagbe-message sa atin na namimiss na nila yung podcast natin. So, ayan, we are back. Dahil New Year, ang wish ko sa'yo this year ay taray, magkaroon ka ulit ng Kunyari concert. lang, pinifeel ko lang ulit. Hindi. Siguro ang wish ko ay, of course, maging healthy ka sa career. And hindi rin, parang in life, ganyan. And mas ma-discover mo pa yung self mo outside volleyball. Ako, ang wish ko sa'yo, sana matupad ang hula sa Leo. Joke lang. Swerte daw ang Leo ngayong Uy, taon. pati ikaw. Ay, oo nga, swerte tayo ngayong taon. Sana totoo. Sana totoo ang hula ngayong taon na swerte kaming dalawa. Pero ang wish ko ngayon sa'yo ay mas maging healthy ka. Mas? Okay. Yes. Hindi, mahanap mo din yung path mo after mo mag-volleyball. Oo, kasi papalapit na tayo dun eh. Yes. Hindi, pero wish ko din sa self ko. Hindi, kasi pinag-uusapan na talaga. I mean, normal na yan sa amin. So, syempre, ayaw naman namin dumating sa point na magsistruggle kami. So, ako ang wish ko talaga sa'yo is, kasi ako medyo matagal pa ako maglalaro. So, ako hindi ko naman siya inaano na kung gusto niya pa ba maglaro, ayaw niya, hindi ko siya. Pinapag-retire na niya ako. Hindi. Para sinasabi niya, ikaw, konti ka na lang. Hindi ko alam yung desisyon niya kung maglalaro pa ba siya o hindi. So, kaya ang wish ko nga na sana mahanap mo yung mo. Yung calling ko. Oo, yes. Baka maging ka na nga, maging chef ka na o ganon. Hindi, of course, syempre, yung wish ko din for us na magkaroon pa tayo ng more years together, di ba? Stronger. And eto, magkaroon kami ng mas maraming time na makasama kayo and makapag-share ng mga experiences and kwentos namin sa life. Yes. Maraming salamat po sa inyong lahat and see you sa next episode. Kung nabitin ka sa kwento, kapag may time, kita tayo ulit sa susunod na episode. Kwento lang pag may time! Ito ang podcast ng mga May Time, powered by Sports Plus. Easy lang! Follow and subscribe to ang podcast ng mga May Time on Spotify, YouTube, and Apple Podcasts. Kumpleto rin tayo sa funny highlights at kwelang reels sa lahat ng social media platforms. Huge thanks to Bagong Pilipinas Studios, our official studio partner.